Ito makakasampu natin si Ginong Alzar Aurelio, weather forecaster po ng Pag-asa. Ginong Aurelio, magandang hapon. Magandang hapon. Ano po? Yung ulan, yung dami ng ulan, nabanggit ng NDRRMC nasa 100 millimeters. Kung ilalarawan po ba natin to sa layman's term, paano po ba natin ikukumpara yung dami ulan na in-expect po ng mga kababayan natin? Well, 100 millimeters kung ito isang araw o within 24 hours, ito ay heavy to intense rainfall. So ito yung maaaring inaasahan natin pagbaha, lalo na po sa mababang lugar. Yung parati talagang benchmark o talagang nagiging batayan ng ating mga kababayan yung Ondoy, kung ikukumpara sa Ondoy, gaano? Ay, napakalayo kay Ondoy. Mas malakas ang binigay ng ulan ni Ondoy kaysa itong pag-ulan na epekto ni Bagyong Ining. Kasi naalala ko, si Ondoy, within 6 hours lang ay 40 millimeters per hour. So intense rainfall yan. Talagang sigurado magbabaha na talaga sa isang lugar. Yung bang 100 millimeters, gaano kalawak na time span o yung ilang oras yung tinitingnan nyo rito? Titingnan natin ng within per hour yan eh. So sinusukat natin kada oras. Pag 100 millimeters, i-divide natin sa 24 hours, so maaaring mga 20, maaaring 20 millimeters per hour kung di ako nagkakamali. So ito yung maaaring moderate, heavy to intense rainfall. So pag pumasok sa kahit heavy lang, ay asahan pa rin natin mga pagbaha at landslide yan po sa mababang lugar. At ang problema dyan, yun nga, kung talaga mabubugbog ng pag-ulan, yung mga lupa na nabasa na nung una, yun ang nagdudulot ng mga ganyang... Oo, kasi sa ating rainfall forecast ay mga malalakas na pag-ulan ay dito po sa Northern and Central Luzon. At sa mula ngayon, Friday, Saturday ay patuloy na magpapaulan dun sa Northern Central Luzon at asahan po natin ang pagbaha at landslide doon. Sa ganitong punto, alam na natin o in-expect yung baha at landslide. May mga evacuation na rin na ginawa yung NDRRMC sa ilang lugar. Ano may papayo nyo rin doon sa ibang mga kababayan natin? Opo, at sila mismo ay nakakaalam sa kanilang lugar. At alam nila na pag ganitong kalakas ang ulan ay makakaranas ng mga pagbaha at landslide. So huwag niyo antayin pang nasabihin ng mga ating local official na mag-evacuate na. Sila na mismo mag-evacuate at mag-ready na ihanda na nila pa ang kanilang mga gamit, importante mga gamit, para isang dalahan na po at alamin po yung mga ligtas na lugar. At anong nangyayari dito, yun nga, parang 2-in-1, may bagyo kang minomonitor, may habagat ka rin na nakaka-apekto, na hinihigo. Tama, kasi kahit na, halimbawa, ito yung bagyo, ay nasa labas ng PAR, inaasahan po natin Sunday pa ng evening. Ay itong habag pa rin ay magpapatuloy magpapaulan sa ating bansa, lalo po sa Northern Central Luzon. So, baka isipin nila o maaaring isipin nila na pag nasa labas ng parang bagyo ay gaganda po ang ating panahon. Ay hindi pa po. Dahil paglabas ni Bagyong Ining sa PER o Philippine Area of Responsibility ay magpapalit ang magiging dominant weather system sa ating bansa, itong habagat. So yung habagat ay patuloy magdadala ng pag-ulan at malakas hangin dito sa malaking bahagi ng Luzon, lalo po sa Northern Central Luzon. Maliban dito kay Ining, meron pa bang namomonitor yung Pag-asa na ibang bagyo sa Pacific Ocean? Well, limisa si Typhoon Atsani, pero ang magandang balita, hindi pa pasok sa ating PAR. Paano yung habagat ba, kahit wala siya sa PAR, mahatak ng lakas? Posible po, na pag konting lapit lang po sa ating lugar at hindi papasok sa PAR, ay maaari pong hatakin itong habagat. Okay. Bilang panghuli po, yung preparasyon ng mga kababayan natin, ano pang dapat nila expect? Opo, dito sa mga ilang lugar o lalabing lugar sa Luzon na kung saan hindi nakataas ang public storm warning signal, ay huwag po tayo maging kampante dahil asahan pa rin yung mga pag-ulan dulot ng habagat. At most especially sa western section ng Luzon kasama Metro Manila at ganun din sa western section ng Visayas. Dahil mga habagat ay inaasahan po din natin mga light to moderate rains. So maging alerto po tayo kasi nga itong habagat ay nakaranas tayo ng nakarang taon na may malalakas ng ulan. So maging handa po tayo sa mga posibleng pagbaha at pag-ulan lupa. Maraming salamat po sa pagkakataon. Sige, Ginong Alzar Aurelio, sa mga weather forecaster dito po sa Pag-asa.